Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Maging tuyong lupa kahit yaong tubig at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang pagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang Kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y Kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat sa bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin, sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang dulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo.
Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Parang kidlat, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mahirap ang misyon, pero kapag nagawa natin, ito'y nakakatuwa. Ito ay pangkaraniwang karanasan natin. May mga trabaho na mahirap gawin, pero kapag napagtiyagaan at natapos na, mas kontento at mas masaya tayo. Kasi pinaghirapan natin. Kasi maraming panahon, maraming effort tayong itinaya dito. Kung ito ay totoo sa ordinaryong gawain, pangkaraniwang gawain, mas lalong totoo ito sa gawain ng Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo na mahirap ang gawain ng Panginoon. Maraming trabaho. Kakaunti lang ang manggagawa. Maraming panganib. Parang tupa na sa gitna ng mga asong gubat. Kokonti ang resources natin. May limitasyon sa aming resources, sa ating resources. Pero sinabi niya, huwag magdala ng extra na gamit, extra na panyapak, extra na pera, extra na damit. Maniwala lang sa mga taong tumatanggap sa atin. Kaya sila ang magproprovide ng ating pangangailangan. Kaya sinabi ni Jesus, huwag kayong palipat-lipat ng bahay. Kung saan kayo tanggapin, doon lamang kayo. Anong ibibigay sa inyo, yan yung inyong tatanggapin, yan yung kakainin natin. Sinabi pa niya, huwag babawi sa ayaw tumanggap sa atin. Huwag magalit. Pagpagin lang ang alikabok sa ating panyapak at tumuloy na sa ibang lugar at makipagtagpo sa ibang mga tao. Kasi marami pang mga tao, marami pang lugar ang kailangang abutin. Ganito po ang kalagayan ng pagmimisyon sa ngalan ng Panginoon. Kahit na ganito ang kalagayan, galak at tuwa ang naranasan ng mga alagad. Kaya pagbalik nila kay Jesus, marami silang ibinalita na puno ng tuwa. At bakit? Naranasan nila ang kapangyarihan ng kanyang mensahe. Sumusunod ang mga tao, pati na nga ang mga demonyo, napapalayas nila. Nakakapagaling sila ng mga may sakit. Marami silang taong natutulungan. Ganon din sa ating pagmimisyon. Maraming mga taong lumuluwag ang kanilang loob sa kinausap natin. Marami tayong natulungan. Maaaring lumakas uli ang loob dahil po sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, na huwag tayong magsaya, huwag tayong maggalak dahil sa mga external successes na ito. Ang dapat ikagalak nila ay ang gantimpala sa langit. Nakasulat ang pangalan nila sa langit. Hindi pa babayaan ng Diyos ang mga kabutihang na nagawa natin
yan po'y nakalista sa langit. Magkakaroon tayo ng ganitong kagalakan kung tayo ay may pananampalataya at kung ginagawa natin ang ating gawain para sa Diyos. Mayroon tayong supernatural motivations. Hindi yaman, hindi posisyon, hindi pagkabandog ang hinahanap natin, kundi ang kalooban ng Diyos na napapalapit ang mga tao sa Diyos, na lumalawak ang kaharian ng Diyos. Mahalaga sa misyon ay hindi lang ang strategy ng ating gawain, hindi lang ang ating sariling galing, ang kapasidad natin. Mas mahalaga sa misyon ay ang ating motibasyon. Bakit ba natin ito ginagawa? Narinig natin ang pagtawag kay Pedro sa tabi ng lawa ng Galilea. Doon, pagkatapos nilang mag-almusal, nagkaroon ng job interview si Jesus kay Pedro. Bago binigay sa kanya ang misyon na pangalagaan ang kanyang kawan, alagaan ang tupa ng Panginoon, ang tanong ni Jesus kay Pedro ay, "Iniibig mo ba ako?" 3 beses itong tinanong ni Jesus. Hindi lang sa iniibig si Jesus, ibinigay niya ang higit na pag-ibig niya kay Jesus kaysa sa ibang mga gawain. Kaya sinabi ni Jesus, "Iniibig mo ba ako ng higit kaysa iba? Sa ibang gawain mo o kaya sa ibang kasama mo?" Yan ang inihingi ni Jesus para sa kanyang misyon. Yan yung ating supernatural motivation, ang pag-ibig natin kay Jesus. Iyan din ang sinabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa na ating narinig. Ang pinagmamalaki niya ay hindi ang mga nagawa niya para kay Jesus. Ang mga communities na naabot niya, ang mga taong na-evangelize niya, ang ipinagmamalaki ni Pablo ay ang krus ni Jesus at ang kanyang pakikiisa dito. Sana mamatay siya tulad ni Jesus, upang tulad ni Jesus ay matamo niya ang bagong buhay. Iyan ang pinagmamalaki ni Pablo. He takes pride in the cross of Jesus. Totoo, gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Kaya itong panawagan niya na sinulat ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Maggalak ang lahat sa inyo na may pagmamahal, kayo'y makigalak at makipagsaya. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Sabi pa niya, ang katulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga ginagawa natin para sa kanyang misyon, para sa kanyang gawain. Kaya maggalak at maniwala tayo sa kanyang pamamatnubay. Maggalak tayo na magtatagumpay ang ating ginagawa para sa Kanya. Lalo na tayong maggalak na makikiisa tayo sa Kanyang kasiyahan sa langit. Kaya ang tunay na misyonero ay masaya. Masaya sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Masaya kasi kasama natin ang Diyos. Masaya kasi nasa sa atin ang kagalakan ng Diyos. Masaya kasi magtatagumpay ang misyon. At masaya kasi makikiisa tayo sa langit. Tayong tagapagdala ng magandang balita ay dapat maging masaya. So, yan po yung sinasabi sa atin. At dahil po sa ating motibasyon ng pagmamahal sa Diyos, natutuwa tayo na sa ating pagmimisyon, nakikiisa tayo sa pag-ibig ng Diyos.